Ay ano bang ibig sabihin ng sakramento na ito ba ay napakahalaga ba ito? Ating tatapik natin po mga kuya, ano bang ibig sabihin ng sakramento po mga kuya? Ang sagot, The Catechism of the Catholic Church 1127. Ito ang welcome po mga kuya, kung lingkod Jonathan TV Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. Nawa nakapag-receive po tayo Body of Christ sa araw nito, araw ng linggo po mga kuya, at sama-sama mga pamilya, buong pamilya, nagpapasalamat sa Diyos at nag-receive ng Body of Christ po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kuya, ito ang ating mababasa, defines the sacraments as the efficacious, no? Or the sacraments as efficacious signs of grace instituted by Christ and entrusted to the church, by which divine life and dispense to us, no? Ibig sabihin, ang sakramento ay nangahulugan ng mabisa ng mga tanda ng grasya na ginawa ng Panginoong Hesus na pinagkatiwala sa kanyang iglesia. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika, kung saan ang banal na pamumuhay ay pinamahagi sa atin o mapasa atin. Ang efficacious ay nangahulugan ng producing, sa Tagalog, paggawa. Ang desire effect na ninanais ng bunga, ang buhay na walang hanggan. Ang pinagmula ng etymology ng salitang sacraments ay ang Latin na salitang sacramentum. Sa Kastila ay sacramento, na ibig sabihin ay banal na tanda. Ang 7 sakramento, ito po ang una, binyag. Ikalawa naman ay yung kumpil, Eucharistia, ito yung tinatawag na komunyon. Ang pang-apat, kumpisal. Ang ikalima, pagpahid ng banal na langis sa mga may sakit. Ang pang-anim ay pagpapag-aasawa, ang pang-7 at pagpapari. Ang kapangyarihan ng sakramento na nagbibigay ng biyaya sa tao ay galing sa dakilang awa ng Diyos. Ito'y tinatawag na divine mercy. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang bawat isa ng mga sakramento ay mayroong kapangyarihan na gumagawa ng isang tao na maging banal at gumawa sa kanyang kaluluwa na magpapasiya sa Diyos. Itong hindi karaniwan, ito'y tinatawag na supernatural na biyaya na magbibigay ng sakramento sa atin, ay tinatawag na napagpabadalisay na biyaya. Ito'y tinatawag po mga kuya, sanctifying grace. Ang nagpagpabadalisay na biyaya ay palaging nasa buhay ng isang Kristiyano, at ito'y mawawala lamang sa kanya kung siya ay makagawa ng malaking kasalanan. Ito'y tinatawag na mortal sin. Ang una, ang sakramento na napagpabadalisay na biyaya ay ang binyag, at ang sakramento para maibalik tayo sa Diyos kung tayo ay magkakasala ay ang kumpisal. Ang sakramento ng pasimula, ito'y tinatawag ng sacraments of initiation. Diyan sa 7 mga sakramento ay may tinatawag na sakramento ng pasimula. Ang sakramento ng pasimula ay nangahulugan ng ganap na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ang iba kundi Iglesia Apostolika Romana. Ang mga sakramentong ito ay ang binyag, kumpil, Eucharistia. Ibig sabihin, kailangan ang mga sakramentong ito ay matanggap ng isang tao upang siya ay maging tunay na kaanib sa tunay na Iglesia na tinatawag ng Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika po mga kuya. Napakalinaw sa ating nabasa po mga kuya, ang sakramento ay napakahalaga. Hindi tao ang nagtatag nito po mga kuya, kundi si Kristo. Walang iba kundi si Kristo po mga kuya. Iniwan niya bago siya umakyat sa langit. Bakit kamo? Sapagkat alam ni Kristo na tayo ay mga tao naglalakbay, no, patungo sa kabanalan, ay talagang walang talaga matitisod tayo, madadapa. Alam ng Panginoon po yun. Sapagkat nagtayo siya at mga sakramento, lalo na po ang binyag, no, talaga ito ay napakahalaga. Ito ay tatak ng makapangyarihan Diyos na biminyagan tayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay tatak na bilang nag-iisang Diyos na may 3 persona. Napakahalaga itong binyag po mga kuya. Ang ikalawa naman ay ang kumpil. No, so mamaya ikatapik natin ang kumpil, ang ikatlo ang Eucharistia, no, ang banal na Eucharistia. Napakahalaga nitong mga sakramentong ito. Ito ay tinatawag po mga kuya, sakramento ng pasimula po mga kuya. Mula kang binyag, kumpil, at hindi ka kasi makatanggap ng Eucharistia hanggat hindi ka pa nakumpilan po mga kuya. Of course, una, binyag talaga. Kasi ang binyag, yan ang pasimula talaga na bilang kaanib ka. Tanda yan, bilang kaanib ka
ng Iglesia Apostolika Romana. Yan ang tatak na, sabi ko nga kanina, yan ang tatak na bilang mga Kristiyano at tatak bilang nag-isang Diyos na may tatlong persona po mga kuya. Kaya napakahalaga itong binyag po mga kuya. Yan po ay tinatawag na sakramento ng pasimula. So napaliwanagan natin mga kuya, ano bang ibig sabihin ng sakramento. So napakahaba nito kuya, isa-isahin natin. So at isa-isahin natin ito kung ano bang klaseng mga sakramento ito at ating ipaliwanag sa channel na ito. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat na wag nawa tayo magpaluko sa mga ibang sikta sapagkat wala po sa kanila ang authority. Sapagkat nasa Katolika ang authority po mga guys sa pamagitan po ng ating founder, Jesus Christ, sa pamagitan ng kanyang iglesia, no? Na mabasa po natin sa 1 Timothy 3 verse 15, ang saligan at suhay ng katotohanan po mga kuya. Walang iba kundi ang kanyang iglesia. Ulo si Kristo, katawan ang kanyang iglesia. Hindi pwede paghiwalay ng ulo at kanyang iglesia sapagkat iisa po yan po mga kuya. Muli at maraming salamat at makinig po tayo sa salita ng Diyos araw-araw para po mabigyan po tayo ng kaliwanagan sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.